Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Napakabuti po ang ating Panginoon. Ma-appreciate po natin ang kabutihan ng Panginoon dahil siya po ay maunawain, maibigin, mapagmahal. Lahat ng po ng kabutihan nasa Panginoon na po. Kahit na kuminsan hindi po tayo mabuti, ang ating Panginoon ay nananatili pa rin mabuti sa atin. Inuunawa pa rin tayo ng Panginoon. Hindi pa rin sumusuko ang ating Panginoon. Dahil ang layunin ng Panginoon na pagdating ng araw, tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya mga. At ang good news ngayong araw, dahil alam naman ng buong sanglibutan mga kapatid, ito po ay pinagdiriwang, kumbaga reenactment sa ano. Ang malaking pasasalamat po natin dyan, dahil totoong-totoo talaga, na minsan, ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil hindi kailanman mapatawad ang sala ng mundo, hindi kailanman matutubos ang sanglibutan sa kanilang mga kasalanan, maliban na lamang sa isang Diyos na magkatawang tao upang ihandog ang kanyang sarili bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. At ito nga ay naganap, nangyari nga. Kaya mga kapatid, dapat magpasalamat po tayo, maging masaya po tayo, dahil ang parusa na dapat para sa atin, inako. Amen? Inako. Para ikaw na makasalanan ay maging banal. Upang ikaw na may kamatayan, hindi ka magkaroon ng kamatayan. Amen? Ikaw na hindi matuwid, alang-alang sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, tayo po ay naging matuwid. Hindi ba mabuti ang Diyos? Amen! Hallelujah! Bigyan nga natin ng papuri ang Panginoon mga. Hallelujah! Ngayon, patutunayan po natin mula sa banal na kasulatan kung ano po ba ang pakinabang ng kamatayan ng ating Panginoon. At hindi po magiging matagumpay ang kanyang kamatayan kung ang kanyang katawan ay nanatiling nasa libingan, katulad ng mga dinadakila, katulad ng dinidiyos o sinasamba ng iba na hanggang ngayon nandun pa rin sa libingan. Nandun pa rin sa libingan, hindi nakaalis. Pero ang good news, ito po, babasahin ko mga kapatid. Palakpakan natin, minsan pa natin Panginoon. Praise God. Hallelujah. Manalangin tayo sandali. Panginoon, napapasalamat po kami dahil mayroon naman po kami pagkakataon na kung saan pagnilay-nilayan ang iyong mga salita. At ito naman ang makapagbigay sa amin ng iba yung kalakasan upang makapagpatuloy po kami hanggang sa inyong pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming mapapakinggan ngayon. In Jesus' name. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Babasahin ko po ang mga salita ng Diyos mga kapatid dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Ano po? Ito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos taken from the book of 1 Corinthians chapter 15 mula 14 hanggang 20. Ito mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Mabigat ano? Nakasalalay pala ang ating pag-asa sa pagkabuhay at sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung hanggang kamatayan at katulad ng ibang mga dakilang nilalang na namatay at nanatili ang kanilang katawan sa libingan, ay wala tayong pag-asa. Kawawa lang, useless lang ang ating paglilingkod. Walang kabuluhan ang ating paruot parito sa bahay ng Panginoon dahil walang patutunguhan, wala po tayong mararating. Kundi itutuloy po muna natin. Oo, verse 15, oo at kami
ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat ang aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangaputulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. Last verse 20. Datapwa, si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So napakahalaga po, mga kapatid. Inuulit ko ang kamatayan ng ating Panginoon. Datapwa, maging walang kabuluhan, walang saysay ang kamatayan ng ating Panginoon kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay. Amen? Everybody say praise the Lord. At kawawa po ang mga apostol, ang mga hinirang ng Diyos, ang mga ngaral, na noong unang panahon, mga kapatid, hindi po pagkaraniwan ang kanilang kamatayan. Ang iba nilalagari, ang iba tinatalian ng kanilang paa at ipinakalagkad sa kabayo. At ang iba naman inihulog sa matarik na dako at bumulat, sumambulat ang kanilang katawan. At ang nakatakas nga sa malipit na kamatayan, si Juan de Velar, dapat sana sa kumukulong mantika ay siguro na kung hindi may plano, wala pang plano ang Diyos kay John de Velar na chicken joy si John de Velar, kasi mga kapatid, doon sana siya, ang uri ng kanyang kamatayan, pre-prituhin siya parang chicken joy. Pero hibala! Dahil siya ang binigyan ng karapatan para isulat ang Apokalipsis, isulat ang Revelation. Kaya naman, kapag binabasa natin ang aklat ng Revelation, hindi pa man nangyari, parang naging propeta ka na rin kapag ikay nagbabasa ng aklat ng Revelation. Dahil doon mo malalaman kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga kaluluwa, ang mga naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod sa Panginoon, ang mga taong masasama at ang taong matutuwi, saan sila tutungo. Malalaman po natin ang huling hantungan ng mga kaluluwa pagka ating pong nabasa ang aklat ng Apokalipsis. Kaya nga sinabi ko sa Revelation 1:3, mapalad ika ang bumabasa ng aklat ng bulan ito at tumutupad. Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Malupit po ang kamatayan ng mga pinili ng ating Panginoon, lalo-lalo na ang mga apostol, mga kapatid. Ngayon, yung kanila pong kamatayan, kung hindi po nabuhay muli ang ating Panginoon, walang kabuluhan ang pagpupuwis nila ng buhay. Katulad halimbawa kay Apostol Pedro. Si Apostol Pedro po, mga kapatid, dahil nakita niya po sa kanyang mga mata kung papaano po ipinako ang ating Panginoon. Kung papaano niya po dininay na nung hindi pa hinuli ang ating Panginoon, kala mo sinong matapang. Talagang sabi niya, hindi ka mamamatay, dadaan sila over my dead body. Dadaan mo na sila sa aking bangkay, hindi ka na maano. Grabe, akala mo sinong matapang. Pero nang inhuli ng ating Panginoon,
Nandoon ang mga kapatid, nilalatigo, sinasampal, o kaya sinusuntok kung ano-ano pang pagpapahirap sa ating Panginoon. Naku mga kapatid, sumunod nga naman siya, pero nandoon sa kaduluduluhan, meron pang kumalabit sa kanya. Hindi ba kasama ka doon? Ay hindi hindi ko kilala yan. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo. Pero to make the story short, dahil yung uri ng kamatayan na nakakita niya sa ating Panginoon, at dahil na rin siya nagsisi, nanumbalik, naglingkod ng tapat sa ating Panginoon, pagdating naman ng harapin niya ang kamatayan, hindi ika o karapat-dapat na ipako sa krus na kagaya ng aking Panginoon. Ipako niyo ako, patiwarik, ang tapang. Ang tapang, patiwarik na. Oh, hallelujah. So, yung mga apostol, mga kapatid, nakakapang, yung uri ng kanilang kamatayan, kung minsan mag-isip ka Ang iniisip ng iba, kung ikay mabait, dapat ang mapaparusahan ng hindi magandang kamatayan, yung masasama, buti nga sa kanila. Pero yung mababait, hindi. Ay, yung mga apostol, mag-question tayo minsan. Di ba mga lingkod yan ng Diyos? Bakit? Yung nature ng kanilang kamatayan, napakalupit. Kaya hindi po nakasalalay kung anong klaseng kamatayan ikay kukunin ng Panginoon. Ay, mahalaga! Tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen! Amen. Kaya wag po tayong humatol kung minsan, ay naku, ganun siya namatay. Ay, siguro makasalanan. Siguro mabigat ang kasalanan niya. Bakit galian? Sana kung mabait siya, kung ganito, dapat napakapikit lang. Paggising ng umaga, patay na. Ang sarap ng kamatayan ngayon. Pero hindi naman ganun. Ang importante, mga kapatid, kung bawian ka man ng buhay, at least, ikay handa. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil sinasabi ko lamang po sa inyo, mga kapatid, na ang pagpapagat ng mga lingkod ng ating Panginoon, maging ang kanilang buhay ay kanilang ibinuhis alang-alang po sa Ebanghelyo. Ngayon, kung si Kristo, kung ang kanilang pinapangaral tungkol sa tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan, na wala rin palang mapapala, wala rin palang pag-asa, dahil papaano nga naman na sasabihin mo may pagkabuhay na maguli. Pagkatapos, mismo, ang author, ang pinagmulan ng buhay, ay hindi nabuhay na maguli. Di ba? Masasabi natin mga kapatid, masasabi natin na hindi po tayo magkaroon ng lakas ng loob, hindi rin natin pwedeng ibigay yung ating buhay dahil walang saysay, walang kapuluhan. Ang pagbibigay natin ng buhay kung si Kristo ay hindi muling nabuhay na maguli. Pero ang ating ipinagdiriwang, ang buong sanglibutan ipinagdiriwang, mga kapatid, ang lahat ng dila magpapahayag, ang lahat ng tuhod ay luluhod dahil tested and proven ng ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan na siya ikay nilibing at ng ikatlong araw ay nabuhay ayon sa mga kasulatan. Tested and proven, maging si Caiphas, mga kapatid, o si Pedro ayon sa banal na kasulatan. Tingnan nyo, babasahin ko mga kapatid, na talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ang sabi rito, na siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya ay napakita kay Cephas at saka sa 12. Kita nyo, hindi lamang sa isang tao nagpakita, nung siya po ay nabuhay, mga kapatid, kasama ang mga 12 mga alagad. Ano pa? Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan. Hindi na po sabi 2 or 3 witnesses, every word may be established. Ibig sabihin sa 2 o 3 saksi, talagang totoo, talagang mapapatunayan na totoo nga ang nangyari at ka lang nakita dahil sa mayroong testigo. Dito 500. Everybody say praise the Lord. At pagkatapos, mga kapatid, bilang patunay na talagang ang ating Panginoon, talagang yung sinabi ng banal na kasulatan, siya ay mamamatay. Dapat inihula na pagkatapos,
pagkalibing at sa loob ng ikatlong araw muling mabuhay. At nabuhay nga mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sa makatuwid mga kapatid. Dahil napatutuhanan po ng mga salita ng Diyos na siya'y muling nabuhay na maguli. Yung iniisip natin, yung sinasabi diyan kung sakali, no? Kung sakali lang na hindi ka nabuhay na maguli. Ang ating Panginoon, nasabi ko na po kanina, useless po ang pangangaral ng mga apostol at walang saysay ang kanilang pagpapagal. Data po, tested and proven na kung saan ang ating Panginoon hindi po nagsinungaling ang banal na kasulatan na ikatlong araw siya muli ay nabuhay mula sa mga patay. Palagpagan po natin mga kapatid ang ating Panginoon. Kung magkakayong meron para tayong pag-asa. Ang lahat na may mga pag-asa masabing Amen. Amen. Sa mga pag-asa mga kapatid, ang mga tumanggap sa ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, huwag ika ninyong katatakutan ang nagsisipatay ng inyong katawan. Datapot hindi mga kakapatay ng inyong kaluluwa, kundi bagkus katatakutan ninyo, yaong may kapangyarihang magbuksa ng inyong katawan at ang inyong kaluluwa sa impyerno. Kaya hindi po tayo mga kapatid takot sa kamatayan kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan sa isang mananampalataya, hindi talunan, kundi ito po'y malaking tagumpay. Amen. Bakit? Dahil nagtagumpay po ang ating Panginoon nang kung saan ang kanyang pong katawan, mga kapatid ko, ay hindi po naiwan ng may kabulukan sa libingan, kundi bagko sa ikatlong araw, nabuhay siya na maguli. At ang sabi ng Biblia, kinuha niya ang susi ng kamatayan at narito siya'y nabubuhay magpakailan-kailanman. At kung si Kristo ay nabuhay magpakailan-kailanman, ikaw at ako na naging mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, kung magkagayon, tayo rin po ay bubuhay na maguli. Kung tayo po, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 17, sabi roon, and the trumpet shall sound, and the dead in Christ. Amen. And the dead in Christ shall rise first, and they that remain alive shall be caught up together. Shall be caught up together in the air to meet the caught up together to meet the Lord in the air. Praise God. Kaya ang mga nangamatay, ang mga mananampalataya sa ating Panginoon, may pangako ang ating Diyos na sila ay muling mabubuhay muli. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga kapatid, ang ating sacrifices, yung ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay makabuluhan. Hindi po kalilimutan ng ating Panginoon ang ating ginawang paglilingkod at ang ating pagmamahal sa Kanya. Hallelujah! Nakahanda na po ang gantimpala ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! At ang good news mga kapatid, kaya napakaraming blessing ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon mula sa kamatayan. Dahil mayroon ng solusyon, mayroon ng kasagutan, may tugon na mga kapatid, mayroon ng lunas ang ating mga kasalanan. Dahil walang sinumang makapagpapatawad ng kasalanan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Diyos lamang, Mark chapter 2 verse 5, Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, kung hindi po siya muling nabuhay mga kapatid, mula sa mga patay, ang ating mga kasalanan ay hindi po mapapatawad. Nananatili pa rin ang ating mga kasalanan. Sa makatuwid, sentensyado po tayo sa kaparusahang walang hanggan dahil ang ating mga kasalanan ay hindi napapatawad. Ngunit good news, dahil nabuhay ang ating Panginoon. Nung tayo po'y sumampalataya sa kanyang ebanghelyo mga kapatid, nagkaroon na po ng bukas na pintuan mula sa ating Panginoon na ang sinumang lumapit sa kanya ay hindi niya itataboy.
At kung ikukumpisal mo ang iyong sala, siya'y tapat at banal na ikaw ay patatawarin, na ikaw ay lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Hindi ba magaling mga kapatid? Hindi ba good news na kung saan ang kamatayan ng ating Panginoon, nagbunga po ito mga kapatid ng tinatawag na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil pag hindi na mapapatawad ang ating mga kasalanan, kailanman ay hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang sabi po ng Apokalipsis na walang kasalanang papasok sa kanyang kaharian. Pero kung sa buhay na ito, mga kapatid, inilapit na po natin sa ating Panginoon. Nagsisi po tayo, nangumpisal po tayo, hindi sa tao, mangumpisal po tayo sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ay may kakayahan para linisin at patawarin ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Praise the Lord. At ang good news pa mga kapatid, ito. Alam po ba ninyo, mapalad po tayo dahil nasumpungan po natin ang katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang tanong. Dahil marami pong mga naglilingkod sa Panginoon na hindi talaga nakakasiguro sa kanilang kaligtasan. May mga agam-agam sila. Pero mga kapatid, patutunayan po natin mula sa banal na kasulatan dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoon at ang kanyang mga sinugo, ang mga apostol na kung saan tinuruan ng ating Panginoon tungkol sa hiwaga ng kaharian ng langit, at ang turong ito ay isinalin sa mga apostol. Kung kaya naman, ang mga apostol ang tanging binigyan ng karapatan para mangaral ng katotohanan, at ang kanilang ipinangangaral mga kapatid, talagang walang alinlangan, walang kaduda-duda, tiyak ang ating kaligtasan. Palagpagan po natin ating Panginoon. Katulad sa sinabi ni Apostol Pablo, makinig kayo mga kapatid. Tingnan ninyo, hindi na tayo maghula-hula pa, hindi na tayo mag-alinlangan pa. Kapag sinunod po natin ang aral ng mga apostol sa mga tuwid mga kapatid, sigurado ang ating kaligtasan. Chapter 15 ng 1 Corinthians, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Now, si Apostol Pablo nag-testify po siya sa Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi niya mga kapatid, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So, ano ang sabi? Ang hindi ko ikinahihiya, wika ni San Pablo. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa na sumasampalataya. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya may kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sinumang sumasampalataya. Ngayon, ito ang kanyang ipinangangaral. Yung ebanghelyo na ipinangangaral ni Apostol Pablo mga kapatid. Ito, itutuloy natin. Ang sabi niya, ang ebanghelyo na aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. Tinanggap natin mga kapatid. Ang ebanghelyo ipinangaral ni San Pablo na siya naman ninyong pinananatilihan. Kaya hindi na po tayo mga kapatid kailangan maghanap pa ng anumang turo mga kapatid na sasabihin nila ito ang daan o paraan ng kaligtasan. Dahil pinatutuhanan po ng lingkod ng Panginoon tungkol po sa tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Sila po ang binigyan ng full authority. Kaya, sa Galatians 1:8, ito po ang pahayag ni San Pablo. Kahit na kami, take note bantayan nyo, kahit na kami, anghel mula sa langit,
ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming itinuturo ay itakwil. Bakit? Dahil ang aral ng mga apostol, mga kapatid, walang alinlangan, walang kaduda-duda. Ang kanilang aral ay tiyak na kaligtasan. Ang sabi nito, mga kapatid, kung tayo po ay pananatilihan po natin, verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ito ang magandang balita. Salamat, mga kapatid, sa kadinami-dami. Kaya ako'y napapasalamat din. Meron kasi kaming tinatawag na sharing, no? Sharing ng Word of God. At doon ko napag-alaman, mga kapatid, kung ano ang paraan para maligtas, o anong paraan para sa kanila, kung paano maligtas ang tao. So, hindi po sila sumusunod ayon sa katuruan o aral ng mga apostol. At pinatutuhanan ko naman mula sa salita ng Diyos na sa ating kapanahunan ngayon o sa panahon ng biyaya. Kasi ang ating kapanahunan, mga kapatid, saklaw ng biyaya. At sa panahon ng biyaya, ang tanging paraan ng kaligtasan, sundin po natin ang turo ng mga apostol. Sapagkat sila po ang pinahayagan ng hiwaga at sila po ang binigyan ng karapatan para ipangaral ang ebanghelyo. At ang ebanghelyo ito tiyak ng kaligtasan ng kaluluwa. Kaya sabi rito, mga kapatid, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan o iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsipanampalatay ng walang kabuluhan. Kaya po, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kaya sabi ko sa kanila, ang aming katuruan, kako, within the parameter of the apostles' doctrine, our teaching evolves within the perimeter of apostolic doctrine. Dahil ito lamang, mga kapatid, ang maliwanag na paraan tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo dito, maliban na lamang kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan, walang katiyakan ang kaligtasan, kung hindi po tayo, mga kapatid, sumunod ayon po sa mga pagtuturo ng mga apostol. Salamat naman sa ating Panginoong Jesucristo dahil sinundan po natin, tayo po ang tumanggap at pinanatilihan po natin ang aral ng mga apostol. Dahil ang sabi rito, kung ating tanggapin at ingatan po natin at pananatilihan po natin, ligtas tayo. Wow! Ang lahat naman, mga kapatid, nag-asam. Walang ibang hangarin kung bakit naglilingkod sa Panginoon na maligtas ang ating kaluluwa. Ngayon, ito ipinahayag ngayon ng dakilang apostol na si Pablo na kung tayo'y manatili, ingatan po natin ang salitang ipinangaral ng mga apostol, walang kaduda-duda o alinlangan, ligtas ang ating mga kaluluwa. Bakit? Dahil sa bautismo pa lamang, mga kapatid, ito na po ang isang ebidensya. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Maliwanag po, mga kapatid. Ang iba kasi, ang bautismo, parang rituals lang sa kanya. Parang rituals lang sa kanila, o kaya para sabihin na ikaw bonified member, ikaw talagang membro na sa iglesyang ito o sa organisasyong ito. Mga kapatid, hindi po yan ang layunin ng bautismo sa Biblia. Kung
kung kaya ka babautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Everybody say praise the Lord. Kaya sinabi, ang bawat isa sa walang exempted. Kapag ikaw marunong na ng ika nga mabuti at masama at marunong ka ng magsisi, kailangan talaga na mabautismuhan ka sa pangalan ni Hesus Kristo. Dahil ang sabi diyan, for the purpose of remission of sins, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga sabi ng Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism, isa lang ang tamang bautismo. Kahit maraming isinasagawang bautismo, mga kapatid, o sabihin na natin, nabautismuhan na ako, kailangan pa bang bautismuhan ako muli? Kahit ilang bisis ka nabautismuhan sa hindi tamang bautismo, invalid ang iyong tinanggap na bautismo. Dahil ang valid na bautismo para mapatawad ang iyong yung mga kasalanan ay sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po ang turo ng mga apostol. Kaya sinabi rito, kung tayo po ay sumunod at manatili sa kanilang aral, mga kapatid, walang kaduda-duda, walang alinlangan, ligtas ang ating kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Makakatihan po tayo, mga kapatid. Sa makatuwid, dahil nabuhay muli ang ating Panginoon. Kaya, because of soul, yun ang ating because of soul. Kailangan talaga, mga kapatid, na ang bawat mananampalataya magkaroon talaga ng kabigatan, magkaroon talaga ng pag-ibig, magkaroon talaga ng sabihin natin, a burden sa kaluluwa. Yun talaga ang Great Commission. Bakit kailangan talaga, mga kapatid? Dahil yan ang damdamin ng Panginoon. Bago man lamang siya darating, bago man lang ang ating Panginoon babalik, mga kapatid, no? Dapat, sabi nga, maipangaral ang kanyang ebanghelyo upang sa gayon, wala nang maidahilan pa ang sinuman. At ayaw ng Panginoon na merong mapahamak, merong pupunta sa impyerno. Kaya gagawin ng Panginoon ang paraan sa pamamagitan ng kanyang mga instrumento para yung mga nasa bingit, mga kapatid, ng impyerno, pwede pa silang hatakin. Dahil pagka naroon ka na, wala na pong paraan para ikay makaalis sa lugar na yun. Kaya ito ang panahon. Kaya because of soul. Dahil alam naman natin, mga kapatid, na yung tinatawag na buhay na walang hanggan at yung kaparusahan na walang hanggan. Kaya both na yun, ang nakasalalay po, mga kapatid, ang mga kaluluwa, no? Ang sabi nga sa Ezekiel chapter 3, na ang sabi niya, ikaw ay ginawa kitang bantay. Ang bawat mananampalataya, kung ano po yung ating tinanggap, dapat po ito rin po ay ating maibahagi. Dahil ang sabi niya, kung hindi natin pagpapaunahan ang masama upang tumalikod sa kanilang kasamaan, ang taong ito ay mamamatay, datapot sisiya sa atin po ang kanilang dugo. Kaya, mga kapatid, tinanggap natin mula sa magigiting na mga apostol ang aral na ito ng kaligtasan. Kaya dapat naman isalin po natin, ibahagi po natin upang sila din naman, mga kapatid, ay maligtas kagaya natin. Dahil ang tanging paraan ng kaligtasan sa kapanahunan ng biyaya, kundi maliban sa tamang pagsunod ng aral at pagtuturo ng mga apostol. Sa mga bagay, sabi nga ng banal na kasulatan, kung kayo po ay manatili, walang alinlangan, ligtas kayo. Kaya purihin ang ating Panginoon. Amen. Dahil ang pintuan ng kaligtasan, mga kapatid, ay nabuksan at ang lahat po ay inanyayahan, lahat po, mga kapatid. Ito po ay welcome para sa lahat. Lahat inanyayahan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, how shall we escape if we neglect so great salvation? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ay para sa lahat.
Kaya sa iglesia na kung saan tinawag ng ating Panginoon, tayo po mga kapatid, ang susi. Dahil ang mga apostol, yumao na, wala na sila. Ngunit ang kanilang turo para sa kaligtasan ay nanatili at dito isinalin sa atin. Kaya mga kapatid, ang ating pagpapagal ay hindi po masasayang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po mawalang kabuluhan. At ang lahat ng ating ginagawa, alang-alang sa Panginoon. Dahil ang rason mga kapatid, siya'y namatay. Ngunit siya'y nabuhay na maguli. Nang nabuhay siyang na maguli mga kapatid, nagkaroon na po tayo ng pag-asa. At ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay hindi po masasayang. Kundi bagkus, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, na ang ating ipinakitang pag-ibig o gawa alang-alang sa ating Panginoon ay hindi mawawalan ng ganting pala. Bukod sa buhay na walang hanggan, bukod sa kaligtasan na dulot ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon mga kapatid, meron pa tayong mga giveaways, may mga regalo pa tayo, may mga gifts pa tayo, may sabi pa nga ng Biblia, may 5 crowns mga kapatid, kung ano-ano, iba-ibang klaseng corona yan, mayroong talagang gantimpala sa lahat ng ating pong ginagawa alang-alang sa Panginoon. Dahil siya nabuhay na maguli, ang lahat ng ating ginagawa alang-alang sa Kanya ay meron pong kaakibat na gantimpala. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Kaya hindi po tayo, mga kapatid, dapat ma-discourage o kaya panghinaan ng loob sa ating paglilingkod. Dahil ang pag-asa natin ay nasa kamay ng ating Panginoon. At natitiyak natin mga kapatid na kung tayo manatili sa ating Panginoon, kung magkagayon. Ano ang sabi? Last verse na ating babanggitin mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung maipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ako'y paririto. Are you ready? Amen. Sabi niya mga kapatid, kung maipaghanda ko na kayo, ako'y muling babalik at kukunin ko kayo. Hallelujah! Ang lahat na nagsisampalataya sa ating Panginoon na siya'y muling nabuhay na maguli, ang ating katawan na may kasiraan ay papalitan ng katawan na walang kasiraan. At kung sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay nasa libingan kung magkagayon. Ang Espiritu na bumuhay na maguli sa ating Panginoon, itumira sa atin, siya rin naman ang magbibigay ng buhay ng ating katawan upang tayo mga kapatid ay mabuhay katulad ng Panginoon. At narito tayo sa Panginoon magpakailan-kailan. Let us worship one more time. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon. Ang isang napakagandang balita mga kapatid na kung saan ang kamatayan ng ating Panginoon, ito po ay nagdala ng napakalaking tagumpay dahil napatunayan po natin mula sa banal na kasulatan, ikatlong araw siya po ay nabuhay na maguli at nagtong mga kapatid, ang gantimpala ay hawak-hawak na ng ating Panginoon at ito'y ibibigay niya sa mga magtatagumpay, sa mga nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tatamasahin po natin mga kapatid ang kaligayahan na inihanda ng Panginoon. Mabuhay po tayo ng payapa magpakailan-kailanman. Ito po ang buhay na inihanda ng Panginoon sa lahat na nananampalataya sa Kanya. Purihin ka, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Lord God, na hindi po masasayang ang aming paglilingkod. Hindi po masasayang, Panginoon, ang aming pagpapagal. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng aming ginagawa, kung ito'y alang-alang sa iyo. Ito po, Panginoon, ay hindi mo kalilimutan.
kundi bagkos ang aming mga sakripisyo, meron po kayong inihanda na gantimpala. Panginoon, ang mahalaga po sa amin, tulungan niyo po kami. Na kung kailan man kayo darating, Panginoon, at kukunin niyo yung mga anak, nawa kami isa sa maging mapalad. Kami ay makakasama, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang aming buhay, lalo na ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, ang aming mga kamag-anak, ang aming pong mga kakilala, Panginoon. Lord, binigyan niyo po kami ng responsibilidad. Binigyan niyo po kami, Panginoon, ng pasanin at nanatulungan niyo po kami. Dahil kung kayo po ang kumilos sa aming buhay, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay aming magagawa kung ikaw ang magpapalakas sa amin. Kung ikaw ang tutulong sa amin, kailangan namin kayo, Panginoon. Wala kaming magagawa kung sa ganang aming sarili. Kaya samantalang, naghihintay po kami, Panginoon, sa iyong nalalapit na pagparito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-akay rin po, na makapagdala, hindi lamang kami nag-iisa, Panginoon, sa iyong kaharian. Kung marami po kami bitbit kaliwat kanan, marami po kami i-represent ng kaluluwa. Dahil nalalaman po namin kapag nakadala kami ng isang kaluluwa, ito'y magtatabo ng maraming kasalanan. Kahit na kami maraming pagkukulang, ngunit kung kami makapagdala ng kaluluwa, ang lahat ng mga pagkukulang na ito, ihumpo po ng Panginoon. Ang aming mga kasalanan ay hindi mo na alalahanin. Dahil sa mga kaluluwa naliligtas, Panginoon. Kaya yan po ang malaking privilege para sa amin, Panginoon. At ito din po ay para sa aming sariling kapakanan. Hindi ito pabigat, Panginoon, o kaya obligasyon, kundi kailangan talaga kung gusto namin mapawi ang dinadala o kung maraming mga kagkukulang o kasalanan na aming nagagawa, Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng mga kaluluwa, ang mga kasalanan na aming nagawa ay iyong buburahin, iyong kalilimutan dahil sa kaluluwa na lumapit sa iyo, Panginoon, nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya isang napakalaking bagay po para sa aming mga nakakilala na ng katotohanan. Dahil ang sabi po ng iyong mga salita sa James chapter 5, na ang nakapagpapabalik loob sa isang makasalanan tungo sa paglilingkod sa Panginoon ay magtatabon ng maraming mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, libu-libong mga anghel na nagagalak. Kaya napakalaking celebration po, Panginoon. Kaya Lord, ang aming pong dalangin, O Diyos, dahil ang mga apostol na nagpagal, nagbigay na kanilang buhay, hindi nila, Panginoon, nilintana kung anumang uring kamatayan ang kalandanasin. Panginoon, sila lamang ay makapagdala ng mga kaluluwa. Kaya naman, Panginoon, kami ay naging bahagi. Kami po ang mga converts ng kanilang pananampalataya at hanggang ngayon kami po ay nanatili, Panginoon, at kami rin po ang iyong gagamitin, O Diyos, bago ka man lang dumating para naman ang aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay sama-sama sa iyong kaharian. Lord, hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Maraming salamat po dahil hindi kagad-agad kayo dumating. Nakita niyo po, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa na nasa kadiliman. Marami pang mga kaluluwa, Panginoon, na dapat akayin. Tulungan niyo po lalo na ang bawat pamilya, Panginoon. Dapat maging intaklo. Hindi lamang sapat na sila ay nakilala, tinanggap nila, ngunit hindi sila nanatili. Dapat sila ay manatili, Panginoon, dahil ito ay magbubunga ng tiyak na kaligtasan. Kaya yun po ang aming pakiusap ngayong tanghali, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga nanay, because of souls, ang kanilang pakinggan ng mga, ang talagang pamilya, Panginoon, ay dapat intact. Dapat ang buong pamilya, Panginoon, Lord, sa iyong pagparito, sama-samang sasalubong sa iyo. Sama-samang magsasama, Panginoon, doon sa buhay na walang hanggan. Napakasaklap isipin, Panginoon. Lord, kung dito nga masakit isipin na kung ang aming anak
magkaroon tinatawag na paghihirap. Hindi po matitiis ng magulang ang kanilang paghihirap. Ano kaya doon sa kabilang buhay, Panginoon, kung hindi po kami magkaroon ng pag-ibig at kabigatan, Lord, sa kanilang kaluluwa, Panginoon, walang hanggan, sila po ay mapapahiwalay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikay nabuhay na maguli. Ang aming pag-aaral hindi masasayang. Ang aming pagsekripisyo, paglilingkod sa iyo, hindi masasayang. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging kapaki-pakinabang. Maraming salamat, O Diyos. Kaya ngayon, tanghali, Panginoon, sa aming pagtatapos ng Diyos, patuloy po kayong mag-usap sa aming buhay, Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, O Diyos. Bigyan niyo po kami pakiusap ng pagkakataon, Panginoon, para ma-recover po namin ang aming mga losses, Panginoon. Kami po, Panginoon, makamove on. Kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy at higit sa lahat, yung burden, Panginoon, yung inilagay sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, bago man lamang kayo darating, marami kaming maakay ng mga kaluluwa at higit sa lahat, ang buong pamilya, Panginoon, ay sama-sama po kami maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil sa magigiting na yung mga lingkod na ibinuwis ang kanilang buhay para sa kaligtasan namin ngayon. Kung kami lamang ay manatili sa kanilang araw, Panginoon, at nagsisampalataya ng matuwid ayon sa katotohanan, kung magkagayon, Panginoon, meron po kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Let us worship the name of Jesus. Purihin sa Panginoon at pagkailan-kailanman, O Diyos. Lord, Ikaw lamang ang aming tinataas. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming pinaglilingkuran. At Ikaw rin po ang aming mamahalin. Dahil Ikaw ang namatay para sa amin. Para kami natubos. Para kami magkaroon ng kaligtasan. Kung paano mo binigay ang iyong buhay. Dapat po, Panginoon, handa rin po kami ibigay ang aming buhay bilang tanda na kami nagmamahal, na bilang tanda na iniibig namin kayo. Dahil kayo, Panginoon, naghahanap ng pagmamahal. Ipinakita niyo ang inyong tunay na pagmamahal. Maging ang kamatayan ay hindi hadlang para ibigay niyo ang inyong buhay dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya ganun naman, Panginoon, ilagay niyo rin naman sa bawat puso ng inyong mga anak ang ganitong uri ng pag-ibig, ng pagmamahal, Panginoon, upang sa gayon hindi po kami mahirapang maglilingkod sa iyo ng tapat, maglilingkod, magsasacrifice alang-alang sa inyo. Dahil sa pag-ibig, ang lahat ay magagawa. Dahil sa pag-ibig, Panginoon, makakayanan namin ang lahat. Matitiis namin ang lahat because love is the greatest. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Mga kapatid, bigyan natin ng papuri. Bago tayo magtatapos, ibigay natin ang dapat para sa ating Panginoon dahil siya lamang ang tunay na Diyos. Siya lamang ang Diyos siya lamang, mga kapatid, ang nagmamalasakit sa atin na sa Kanya nakasalalay ang ating pag-asa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ngayon at magpakailanman. The Spirit of